Binatikos ng ilang miyembro ng Manila Symphony Orchestra ang isang airline matapos magkaaberya sa bitbit nilang mga musical instrument. Hindi raw sila pinayagan na dalhin sa loob ng eroplano ang mga violin na nakalagay naman sa case. May sagot naman dyan ang naturang airline. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Usap-usapan ngayon sa social media ang post ng isang miyembro ng Manila Symphony Orchestra, ang pinakamatagal ng orkestra sa bansa. Sa Facebook post ni Rona De Leon sa kanilang flight papuntang Puerto Princesa, hindi raw pinayagan ng kanilang airline na i-hand carry ng grupo ang kanilang mga violin. Ang naging solusyon, pinayagan silang bitbitin sa loob ng eroplano ang mga instrumento, pero ang hard case, kinailangan i-check-in. Buong biyahe, hawak-hawak lang tuloy ng mga musikero ang kanilang mga violin. Ang iba, binalot na lang ang mga ito sa plastic. Dahil sa nangyari, binatikos tuloy ng ilang netizen ng airline dahil sa unsafe o delikado raw ito para sa mga pasahero. Pero sa isang pahayag, ipinaliwanag ng airline na pinayagan naman nito ang ibang pasahero na dalhin ang case ng kanilang instrumento dahil pasok ang mga ito sa itinakdang limit sa sukat ng bagahe. Hindi na rin daw nito siningil ng extra ang mga pasaherong nag-check-in ng mga hard case ng musical instruments. Nagpaalala rin ng airline na may nakalatag silang pulisiya na kapag lumampas sa itinakdang sukat ang hand-carried baggage ay kailangan na itong ma-check-in na kadalasan ay may extra ng bayad. Ang tanong, may karapatan nga ba ang mga airline na magtakda ng ganitong limitasyon sa bagahe ng mga pasahero? Paliwanag ng Civil Aeronautics Board. Alinsunod na rin sa guidelines ng International Air Transport Association, walang iisang panuntunan para sa mga airline kung gaano dapat kalaki at gaano karaming bagahe ang pwedeng bitbitin ng isang pasahero, pati na kung magkano ang karampatang singil dito. Pero isa raw sa mga konsiderasyon, ang sukat ng overhead storage compartments. Sabi ng CAB, kaya rin may kanya-kanyang panuntunan ng mga airline para sa mga bagahe, tulad ng musical instruments o sports equipment. Airlines have different policies implemented, and that would depend on how they operate. Because sometimes some airlines are concerned with the smooth facilitation for embarkation and disembarkation. So with that, sometimes they have to limit the number of baggage para mas mabilis po yung pagsakay and then sa pagbaba. Iniimbestigahan na raw ng CAB ang insidente. Kung mapatunayang may pagkukulang ang airline, pwede itong pagmultahin ng hanggang 2 milyong piso, masuspinde o matanggalan ng prangkisa, alinsunod sa Air Passengers Bill of Rights. Ayon sa Civil Aeronautics Board na siyang nangangalaga ng karapatan ng mga pasahero, bibihira yung mga reklamo nakakarating sa kanila patungkol doon sa pagdadala ng mga pasahero ng musical instruments. At karaniwang reklamo raw sa kanila ay may kinalaman doon sa delayed o nawawalang mga bagahe o yung pagpapatupad ng mga airline ng one luggage policy. Payo ng CAB sa mga pasahero, basahing mabuti ang mga pulisiya ng airline bago bumiyahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.